tungkol sa mga sanggol sa East Avenue Medical Center. 2 batang may sakit pa naman ang inabandona rin ng kanilang magulang. Nakatutok si Julio Segovia. May hepatitis ang 7 buwang sanggol na si Baby Boy Bailon. Hydrocephalus naman ang sakit ng 2 taong gulang na si Marian. Matapos ipanganak, kapwa sila iniwan ng kanilang mga magulang sa East Avenue Medical Center. Mahirap i-trace na kasi more often than not, they are absconding, even during the time of confinement, tumatakas yan eh. And then for all you know, wala na sila, and then yung children are already left at our own disposal. Naoperahan na si Marian, pero kailangan pa rin daw alisin ang natitirang tubig sa ulo niya. At aabot pa sa 10,000 piso ang gagastusin. 5,000 piso naman ang gastos ngayon sa mga gamot ni Baby Boy Bailon. To those with kind hearts and those willing to help, we will gladly appreciate all your efforts. Sa record ng ospital, 70 sanggol kada araw ang iniluluwal dito. Patunay rito ang mga nagsisiksikang mga anak sa delivery room ng ospital. Mula 10 hanggang 15 sanggol naman kada buwan ang iniiwan na lang basta sa ospital. Marami raw dahilan kung bakit inaabandona ang isang sanggol. Ayon sa DSWD, kakapusan sa pera ang pangunahing dahilan. Posible rin daw lihim ang pagbubuntis ng babae. Lalo na dun sa mga single mothers, walang nakakaalam na miyembro ng pamilya. Kung iba naman doon ay biktima din ng mga sexual abuse or illicit affair. Responsibilidad daw ng ospital na i-report sa DSWD sa loob ng 24 oras hanggang 1 linggo kung may sanggol na iniwan sa kanila. Meron pong liability yun. Siyempre po, tatanungin namin ng ospital, ano nga ba yung naging motivasyon nila? Bakit naiwan ang bata na to sa ospital? Nire-report naman daw ng East Ave sa DSWD ang mga inaabandonang sanggol sa kanila. Puwera lang daw sa kaso ng 2 bata na may sakit at kailangan ng espesyal na atensyon. It is imperative that we should take care of the child before adoption. Julio Segovia, Nakatutok, 24 oras. 9 na araw umarangkada ang Philippine Stock Exchange at kahapon nagsara ito sa pinakamataas na marka sa kasaysayan. Kanina, mismong si Pangulong Noynoy Aquino ang nagbukas ng merkado. Nakatutok si Bernadette Reyes. 3, 2, 1. Pinangunahan ni Pangulong Aquino ang pagbubukas ng Philippine stock market kanina. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na ramdam raw ng bansa ngayon ng kumpiyansa mula sa mga negosyante. Isang indikasyon daw dito ang 9 na araw ng paghataw ng stock market. Katunayan kahapon naabot nito ang pinakamataas na marka sa loob ng mahabang panahon. The impressive performance of the capital market usually heralds the coming of more foreign direct investments. That is what our government is working on now. That is what I hope to achieve in my forthcoming trip to the United States. Kanina ilang sandali matapos bumisita ang Pangulo sa PSE, umabot sa 4,000 level ang stock market. Ibig sabihin, lumaki ang bentahan. At bandang alas 10, nagsimula ng bumaba ang stock market hanggang sa magsara sa 3,968.29 points. Mas mababa kesa kahapon. Pero hindi raw ibig sabihin nakasama ang pagbisita ng Pangulo sa PSE. The market has been very bullish and I think that we will sustain. Even if there's a small correction, even if it dips a little bit, basta yung long-term effect ang importante na. Kung patuloy ang pag-arangkada ng stock market, mas maraming trabaho raw ang papasok sa bansa. Pag maganda ang stock market, yung mga kumpanya, mas madaling mag-raise ng capital para makapag-create sila ng mas maraming negosyo na nagka-create ng trabaho. Pero ano nga ba ang halaga ng stock market sa ordinaryong Pinoy? Ayon sa mga stockbroker, ang stock market daw ay isang sukatan kung gaano kalusog ang ekonomiya ng bansa. Kung maganda ang ekonomiya at maganda ang politika, stable, like our situation now, pataas ng pataas ang stock market. So, pag nakikita ng mga investors na pataas ng pataas ang market, local investors at yung mga dayuhan na investors maglalagay ng pera sa bayan. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Naging usap-usapan po ang posibleng pagsasama sa iisang biyahe ni Pangulong Aquino at Congresswoman Imelda Marcos. Pero itinanggi na Malacanang nakasama si Ginang Marcos at delegasyon ng Pangulo sa United Nations General Assembly. Nakatutok si Ruth Caba.
Muntik na sanang makatuwang sa kauna-unahang biyahe ni Pangulong Noynoy Aquino sa labas ng bansa ang isang Marcos. Chairwoman ng House Committee on Millennium Development Goals, si Congresswoman Imelda Marcos. Kaya naging usap-usapan kung mapapabilang siya sa delegasyon ng Pangulo sa United Nations General Assembly sa New York ngayong buwan. Bagamat sinabi na ng Malacanang na hindi kasama si Congresswoman Marcos sa mga kongresistang ipapadala sa Amerika, ang dating First Lady handa naman daw gampanan ang kanyang responsibilidad. In any way I can help him, I will do it. Dumalo ang dating First Lady at ang anak na si Irene sa birthday celebration ni Senator Bongbong Marcos sa Senado. Masaya siyang nakipagkwentuhan sa mga reporter pero tila iwas sa mga seryosong tanong tungkol sa Aquino administration. Pero mahirap mahusga. Nag-iisa pa naman siya. Abuti naman si Marcos meron may kakwento. Meron kakwento, backup at pwedeng scapegoat. Alam mo, ang mga asawa usually scapegoat. Wala, yung pobre naman, walang scapegoat. Ito, intindihan natin ng konti. Humirap kami, ako kinuha lang. Umaasa raw si Congresswoman Marcos na mabibigyan ng maayos sa pagpapalibing ang asawang dating Pangulo. Proud naman daw ang dating First Lady sa nag-iisang anak na lalaki na tila sumusunod sa yapak ng ama. Ibig kayang sabihin ito ay gusto niya ring ambisyonin ni Senator Bongbong ang Malacanang, lalo pat ang kasalukuyang Pangulo at ang sinundan niya ay pawang mga anak ng mga dating presidente. That's a matter of destiny, a divine plan. Ako hindi ko iniisip yun. Yung bang trend? Hindi. Ang nangyayari kasi, may mga pamilya talaga dito sa atin, as in all other countries, na ang buhay nila nasa publiko, na public service. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Reklamo na isang used scooper ang tambak ng basura sa isang creek sa Caloocan. Sa Tanay Rizal naman, nagsalpukan na isang owner-type jeep at 2 motorsiklo. Yan at iba pang nakalap ng ating used scoopers sa pagtutok ni Josh Villanueva. Kinukunan lang ng video ni used scooper Makoy Burgos ang tanawin sa Tanay Rizal nitong linggo nang maabutan nila ang aksidenteng ito. Isang owner-type jeep at 2 motorsiklo ang nagsalpukan. Agad namang inasikaso ng volunteers ang mga sugatan. Inirereklamo naman ni used scooper Jessie Miranda ang tambak na basura sa creek ng isang subdivision sa Caloocan. Nasa gilid lang ang creek ng isang eskwelahan at dahil hindi na gaano umaagos ang tubig, nangangamba siyang pamugaran nito ng mga lamok. Ito naman ang ibong common sandpiper na namataan sa Manila Bay. Ayon kay used scooper Romy Ocon, isang bird photography enthusiast, hudyat ang pagdating ng common sandpiper sa bansa na nagsimula na ang migrating season. Isa kasi ito sa mga ibon na pinakamaagang mag-migrate. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text at MMS, i-text ang scoop, space, message, space ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Tandaan ninyo mga kapuso, basta't may balita sa lugar ninyo, i-uscoop ninyo. Susunod! Magkapatid patay ng makulong sa nasusurong nilang bahay sa Las Piñas. Petisyon para itigil ang tinatawag na mediation o pag-aayos sa pagitan ng pamunuan ng Hacienda Luisita at mga magsasaka. Ibinasura ng Korte Suprema. Kiko Rustia, nag-iisang Pinoy sa mga napiling modelo ng Benetton. Ilang kabataang mahihirap, libreng tinuturuan ng ballet. Magaganda ang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras. Hindi magandang kalagayan ng trapiko sa kanto ng EDSA at Ortigas. Duktong-duktong ang mga sasakyan, mga kapuso. Yung mapalayo at mapalapit.